Atin pong topic ay Psalms chapter 66 at pinamagatan ko po itong come and see what what the Lord has done. Come and see what the Lord has done. So kanina nabasa naman na po yung ating yung salita ng ating Panginoon. Kaya ngayong umaga ay tayo po ay dumulog po sa hapag ng ating Panginoon sa espiritu po ng panalangin. At tayo po ay samahan po ng Banal na Espiritu sa atin pong pagbabahagi ng salita po ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, aming amang makapangyarihan sa lahat, Diyos na mapagmahal at Diyos na maibigin, hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Ikaw ang Diyos na tumawag sa amin, pumili sa amin, nagligtas sa amin, Panginoon, at nagdala sa amin mula sa kadiliman tungo sa liwanag, mula sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Salamat po. Ang amin pong papuri at pagsamba ay tanging sa ilamang Ama. At patuloy po, Panginoon, kami na nagpapasakop sa iyong kapangyarihan at itinataas namin ang iyong dakilang pangalan. Salamat po sa oras na ito. At nawa po, hiniling po namin ang patnubay ng Banal na Espiritu sa aming buhay, Panginoon, na kung saan, O Diyos, kami po ay sama-sama na makikinig, O Lord, tatanggapin po namin ang iyong pagpapala ng iyong mga salita na magsisilbing kalakasan, paalala, at magbibigay ng gabay sa aming buhay. Kaya, Panginoon, ang akin pong hiling, anumang distraction, Panginoon, ay aking tinatalian sa pangalan ni Jesus at patuloy po na dumaloy ang iyong masaganang salita sa puso at isipan ng bawat isa sa amin nga siyang magbabago, Panginoon, ng aming buhay, anuman po ang sitwasyon nito, anuman po ang kalagayan ng bawat isa sa amin, kung may karamdaman, kung pagagalingan ng aking dalangin at kung may mga panghilangan, tulungan mo pong makatagpo ang lahat ng ito. Salamat po at sa mga namimigati, kagalakan ng akin pong dinadalangin sa kanilang mga buhay. Salamat po, Panginoon. Muli po, ang karunungan at katalinuhan nagmumula sa iyo ay amin pong hiling at dalangin. Sa pangalan po ni Jesucristo ang aming Panginoon Ama, ito po ang aming dalangin. Amen. So ngayon po ay makita po natin na every time that na mababasa po natin po ang awit, kagaya po ng sinabi ko, may mga po ito, messianic prophecy na kung saan ay makikita natin na most of the writings po sa Psalms ay tumutukoy po ito sa ating Panginoong Jesucristo. At dito po sa Psalms chapter 66, makikita po natin ang ating Panginoong Jesucristo na siya ay hindi lang nagligtas kundi talagang hindi lang iniligtas ng Diyos ang kanyang bayan mula po sa pagkabihag sa Ehipto, kundi ganun din ang ating Panginoong Jesucristo ay higit ang nagawa niya para sa atin, sapagkat yung kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, yung kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo ay talagang ginapi niya hindi lang yung pagkabihag kundi ang kasalanan ng sanlibutan, at sa kanyang pagkabuhay na muli ay muli siyang nagtagumpay over death. Talagang pinagtagumpayan niya ang kamatayan. Muli siyang nabuhay at talagang siya ay makapangyarihan sa lahat. Dito po sa awit chapter 66, makikita po natin ano nga ba talaga yung nangyayari. At kung ating babasahin yung verse 1, napakaganda nito dahil ito ay inaawit natin sa ating mga iglesia. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Yung maawit yan. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Yung mga ganong mga lyrics ng kanta. Alam naman natin na halos lahat ng mga awit na inaawit natin sa ating churches ay hango dito po sa aklat ng awit. Kaya napakaganda nito. Bibigyan siya ng magandang tono at na-apply natin sa ating mga iglesia, at ganoon din nagiging buhay na natin ang pag-awit. Dinadaan natin sa pag-awit ang papuri. Kaya ito pong verse 1 to verse 4, makikita natin na talagang ito po ay nag-iimbita po sa buong mundo, not only hindi lang sa mga Kristiyano, hindi lang sa mga Israel, kundi sa lahat ng mga Kristiyano na talagang purihin ang Diyos. Bakit po? Kasi siya lamang ang kayang sumira ng kaaway, pumatay ng kaaway, at talagang
alam natin na ang Diyos ay makapangyarihan. Sabi po ng verse 2, purihin ang Diyos na may kagalakan, wagas na papuri sa Kanya ibigay, awitan siya, luwalhatiin siya. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila, ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Yuyuko sa takot ang mga kaaway, dahilan sa taglay mong kapangyarihan. Ang lahat sa lupa ikay sinasamba, awit ng papuri, yaong kinakanta. Ang iyong pangalay, pinupuri nila. So ito po isang napakaganda na tingnan natin, come and see. Para bang ito yung isang bagay na dapat nating isa puso at isa isip na sa ating buhay, talagang ang mga tao sa ating paligid, come and see what the Lord has done. Kumbaga parang alam niyo po yung testimony ng buhay po natin bilang tayo po yung mga Kristiyano, ito po yung nagsasalita eh. Hindi man, sabi nga, hindi man lumalabas sa bibig natin, but the people around us, will ask, magtatanong sila, ano nangyari, bakit ganun? So siguro sa atin, marami tayong mga testimonya ng mga ganyan. Kasi especially, siyempre, personally sa amin, dati ganun, kumbaga dati ganun ka, but ano nangyari, ba't ganito ka na? Parang ganun. dating sugalero, ganun, yung mga lahat ng mga bisyo, and then, what happened? Parang ganun eh, ano ba nangyari? So yun, makita natin na talagang dito ay we have to invite everyone to come and see what God has done. Hindi lang in behalf of Israel, kundi talagang what God has done in our personal life, in our family. Ano nga ba yung nangyari sa ating mga buhay? Talagang makikita natin na talagang makikita pala ng ibang tao sa ating kapaligiran na may nangyari at merong nagbago sa ating buhay. Ito pong awit na ito ay hindi lamang po na talo yung mga Egyptian ng Diyos yung kundi hindi lang napalaya yung mga Israelita doon sa kapangyarihan. Sa buong Old Testament, Old and New Testament, sa buong aklat po ng Biblia, ang pinakamarami pong himala na nagawa ng Diyos, tandaan po natin, ay sa aklat po ng Exodus. Mula sa umpisa hanggang sa matapos, talagang andun yung himala ng Panginoon na kanyang pinakita na talagang ang kahanga-hanga na ginawa ng Panginoon doon ay yung nung sa Exodus chapter 6 na kung saan ay He parted the sea and let His people cross the dry land, the dry ground. Talagang hinati, nakita yan, talagang maraming mga nakakita, especially these Israelites and these Egyptian people, nakita nila yung kapangyarihan ng ating Panginoon na kung saan sa isang himala o imposibleng bagay, nagawa ng Panginoon na hatiin yung dagat at yung mga tao at yung mga Israelita ay nakatawid sila na doon sa isang tuyong lupa. So makikita natin yan. Sabi doon sa verse 6, babasahin ko po sa verse 6, verse 5, ang ginawa ng Diyos sa verse 5, lapit at pagmasdan ang kahangahangang ginawa sa tanan. Naging tuyong lupa kahit nakaragatan, mga ninuno natin doon dumaan, doon naramdaman labis na kagalakan. Would you imagine, naisip ko yun eh. Ano kaya kung ikaw ay nabuhay o tayo ay nabuhay ng panahong yun? Siguro, naglalakad ka, tumatawid ka doon sa tuyong lupa na yung dinaraanan. Tapos yung dagat sa paligid mo ay nahati, parang nakita mo yung tubig magkabila, ma-amaze ka eh. Naalala ko tuloy yung kaibahan ng Joshua generation at saka nitong mga Israelites, yung mga matatandang Israelites. Ito daw po mga Joshua generations, kaya pala sila lang yung nakapasok doon sa loob ng Promised Land. Kasi nakita ng Joshua generations, yung mga iba lang yun ng Panginoon na ginawa niya sa panahon nila. Itong mga Joshua generations, pag nakakita sila ng mga himala, wow! Parang amazed sila, wow, ang galing ng Panginoon. Makapangyarihan ng Panginoon. Di ba, umulan ng mana, yung pillar of cloud, pillar of fire, tapos yung tubig, pag walang tubig, tinutok-tok lang.
pag nangangailangan sila ng ng tawag nito ng karne, Moses karne, may darating na karne ng pugo, ganun ba? Ito mga Joshua generation, wow! Ay sa mga matatanda, parang ano na to eh. Alam niyo, parang pangkaraniwan na lang. Kaya pala, kaya 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 ganun yung ano sa kanila, no? Ganun yung dating sa kanila. Pero itong generation na kung saan ay mga batang generation, pag ginawa ng Panginoon nung panahon nila, sila. So, hindi ko alam kung paano natin i-apply sa buhay natin ngayon. Siguro minsan kasi ang pinaka-matindi raw na kalaban ng ating spiritual na kalagayan ngayon ay yung tinatawag na familiarity spirit. Pag sobra ka ng familiar sa mga bagay na nakikita mo, parang baliwala na sa iyo. Hindi mo na nakikita yung kapangyarihan ng Diyos na gumagawa nito sa buhay mo. Kaya ito pa yung isang aral na napakaganda sa atin na dapat laging nating i-acknowledge na yung kapangyarihan ng Diyos na gumagawa at kumikilo sa ating buhay. Otherwise, babagsak lang tayo na parang familiar na sa atin. Wala na yan, parang ganito lang. Familiar na sa akin yan. No? Alam naman natin yun. Kaya lang, yung papuri at yun yung panawagan eh. Sabi niya, sumigaw sa galak eh. Ang lahat ng nilalang purihin ng Diyos na may kagalakan. Kaya minsan, pag nakakakita ng himala ang mga Diyos generations, parang silang, wow, ang galing ni Lord. Parang gano'n eh. Wow! Sabi niya, ito Diyos namin, ito ang Panginoon namin, makapangyarihan sa lahat. Parang kaya niyang gumawa ng bagay. He turned the sea to dry ground. Pero yun, nakatawid sila sa dagat. Kaya tuwan-tuwa po yung mga henerasyon na ito. Ito naman mga kasama nilang mga matatanda na mga henerasyon na nung una na mga lumaki sa Egypt. Parang ano sila eh, parang wala lang. Parang ganon. Kaya kasama sila ni Moses na hindi sa Land of Promise. Anyway, ganon ang gusto ng Panginoon na talagang isigaw natin sa galak at talagang yung papuri sa Panginoon what God has done in our life. Kaya napakaganda na talagang kung ating makikita, ano po, come and see, parang what the Lord has done. Tingnan natin, ano nga ba yung ginawa ng ating Panginoon sa ating buhay. And then ang sabi po doon, sa verse 7, ang lahat ng bansa ay magpuri sa Diyos. So yun yung kanyang sabi ng panawagan ng umawit ng awit. Ang lahat ng bansa ay magpuri sa Diyos. Inyong iparinig, papuring malugot. Talagang minsan wag tayo mahiya let your voice be heard. Yung tinig natin, hayaan natin, oh praise the Lord, purihin si Yahweh, hallelujah. Talagang yung bang with exclamation, talagang napakaganda ng ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Whatever it is, pag nakakarinig ako ng mga patotoo ninyo, ng mga patotoo, ako, I was so blessed. Well, anyway, sa akin may mga testimony rin ako sa buhay ko, especially nung una. Maraming mga patotoo sa buhay natin. Pero iba yung, pag nakakarinig ka pala ng patotoo ng iba, yun yung wow, parang mapapawaw ka, praise the Lord. Kasi minsan, yun nga, bumabagsak na rin talaga tayo sa tinatawag na familiarity spirit. Parang gano'n eh. So, we have to break this. Yung familiarity spirit sa buhay natin. Huwag tayo masyadong maging pamilya. Whatever it is, sabi nga, lalabas sa bibig ng mga bata, yung mga papuri. Para tayo maging bata, let your voice be heard. Natin, isigaw natin. Kaya sumigaw sa galak eh. Hallelujah. Alala ko tuloy yung sabi nung dito, kung gusto mo raw humaba ang buhay mo, huwag kang magalit. Bawal magalit kung gusto mo humaba buhay mo. Kasi pag lagi kang galit, ay delikado yan. Kaya, ano dapat mong gawin? Sumigaw ka sa galak. Magpuri ka sa Panginoon. Palitan mo ng galak yung iyong kalungkutan. Sumigaw sa galak, ang lahat ng nilalang itis. Ito po isang panawagan po sa lahat. That's why ang sabi dyan sa verse 9, yung verse 8, sabi niya, lahat ng bansay, magpuri sa Diyos. Inyong iparinig, papuring malugod. And then sabi niya, iningatan niya tayo ng pawang buhay. May dumang may dumang motorcade. Anyway, sabi po dyan, iningatan niya tayong pawang buhay. Di tayo bumagsak. Di niya pinabayaan. Hallelujah.
Purihin po ang Panginoon. Yan po yung napakagandang ng Panginoon sa atin. Iningatan tayong bawang buhay. We are living, we are kicking and alive, spiritually alive. At ang sabi po diyan, sabi niya, verse 10, O Diyos, sinubok mo ang iyong mga hinirang, sinubok mo kami upang dumalisay. Di tulad ng pilak kami itinarang. So, may mga pagsubok. Tandaan po natin yan. He refined us. Kumbaga, tayo po na mga mananampalataya, tumaraan din talaga tayo sa mga testing ng buhay natin. There is a purpose kung bakit. Alam naman natin yan. Ang ginto, alam niyo po ba, sa aming negosyo, ang gold na, ang ginto, alam niyo po ba na ang basura namin ay iniipon namin, hindi namin yan tinatapon. For 1 year or 6 months or 1 year time, iniipon namin yung aming basura. Ginagawa po namin dyan, pinaprocess yan para kasi bawat ginamit ng mga tissue, lahat ng hinawakan ng mga gumagawa ng alas namin, ay hindi namin yan tinatapon. Sinusunog yan. Dinadala namin yan sa Kawayan, sa Bulacan. Pinaprocess yan. Susunugin yung basura, magiging abo siya. And then yung magiging abo na yon, dudurugin siya ng pinong-pino. Talagang dadaan siya sa isang process na pinong-pino. And then after that, yung pong pinong yon ng alikabok na, yung na siya, alikabok na, lalagyan po siya ng mga chemical yan, susunugin yan ng higit na napakainit, talagang matinding init. And then, ang ang purpose po nun, para yung mga impurities niya, yung mga dumi, yung lahat ng mga niyan ay mawala. So, itatapon po yon. And then later on, may iwan po sa ilalim yung gold. Yung mga hindi pa siya pure gold, kundi isang mababang uri pa ng gold na meron pang mga tansuyan, meron pa yung silver na kahalo. And then later on, ang pinaka masakit po doon, yung kumbaga parang lulutuin po uli siya. Ang gagawin po doon, lulutuin po siya sa pinakamatapang na asido, nitric acid. Isasalang po uli siya sa apoy, and then until such time na maging po siya, maging parang kulay brown siya na kulay putik ulit. And then later on, yung kulay putik na yun, lalagyan uli siya ng chemical, susunugin na naman. Later on, alam niyo po ba, isang napakagandang ginto. Ang kinang-kinang, ang kintab-kintab, 100% pure gold. Hindi lang, I think siguro, let's say 99.99%, siguro mga ganun. Kung meron mga impurities yun, konting-konti na lang. Pero makikita mo talaga napakaganda. So, what I mean to say is this, yung buhay po natin bilang mga Kristiyano, itinadaan talaga tayo ng Panginoon sa mga ganung pagsubok. Para tayo, talagang yung buhay natin sa mundong ito, as long that na ang ating mga paa ay nakayapak sa mundong ito, tayo po ay nadudumihan at tayo po ay dumadaan sa mga pagsubok sa ating buhay dahil ang mundong ito, sabi po ng 2 Corinthians chapter 4 verse 4, the God of this world is no other than the Satan himself. Kaya talagang andito pa tayo. Ngayon, dinadaan tayo ng Panginoon, they purify us. God purify us, test us. Masakit yon. Sabi ko, yung pinakahuling bahagi ng para maging purong ginto, yung pinakamatapang na nitric acid, bubuhusan, tapos idadarang uli sa apoy. Matindi nun. Pero after na matapos yon, isang dalisay na ginto. Ganon din po ang pilak na ginagawa sa silver. Pag pinag-purify siya. So, ganon po ang nangyayari. Sinusubok mo, sabi ng verse 10, ang iyong mga hinirang. Sinubok mo kami upang dumalisay at tulad ng pilak kami idinadara. So talagang God has purpose in our life here on earth. Kaya mga kapatid, ko po sa inyo, ano man yung pinagdaraanan ninyo, sabi ko nga, Lord, I know you are purifying us. Siguro may mga, depende na lang sa atin, minsan may matagal tayong pinoproseso ng Panginoon, baka tayo pa na, siyempre,
Alam naman ng Lord lahat yan kung ano laman ng puso natin. Pero isang bagay lang ang gusto ng Panginoon. Gusto niya tayong baguhin para kasi tandaan natin na ang langit ang ating tunguhin. Hindi naman tayo po pwedeng pumunta sa langit na meron tayong mga bit-bit pa ng mga dalahin sa ating mga puso at sa ating mga isipan. God wants us to purify. Kaya hayaan natin. At sabi pa ng verse 11, sabi niya, inyong binayaang mahulog sa bitang at pinagdala mo kami mabigat. So sabi diyan, sa mga kaaway pinaubaya, sinubok mo kami sa apoy at baha, bago mo dinala sa dakong payapa. Grabe si Lord, ano? Kaya minsan, pwede kayo mag-pray na, Lord, huwag na lang. Huwag mo naman kami daanin apoy, huwag mo naman daanin sa baha. O huwag mo naman, Lord, pwede pa sa ano na lang, dalhin mo na lang kami sa dakong payapa. Parang gano'n eh, ano? Pero tandaan natin, there is no shortcut mentality. Walang shortcut eh. Kailangan natin. Even Jesus, di ba? Sabi nga eh, dumaan siya sa process ng kanyang buhay. Hindi naman po pwedeng, tinan niyo nga, sabi ko, pwede naman si Jesus, patay na lang, saksakin na lang, ba't kailangan pang pagdali lagyan ng corona, pagdali ng krus, tapos ipako pa, tapos sundutin yung tagiliran, parang brutal naman nun. Pwede naman patay na lang na minsan, tapos na. Pero hindi eh. Hindi pala ganun eh, dapat maintindihan natin na God, sabi ng Lord, my ways are not your ways and my, sabi niya, ang aking pamamaraan ay hindi niyo pamamaraan at ang aking isipan ay hindi niyo isipan. Merong purpose ng Lord. That's why, hallelujah, minsan mabigat po yan, sa verse 12, sabi, sa mga kaaway, sinubok mo kami sa apoy at baha. Minsan, yung mga Israelites, naranasan nila ito, alam na ba natin, during that time, ng mga Babylonian captivity, and then andyan yung mga sila ni Nebuchadnezzar, and then sa Roman captivity. Marami rin. And then later on sa atin, parang rin tayo, dati matagal tayo created by Satan, sa kasalanan, pinaubaya tayo ng Panginoon doon. Bakit? Sinubok tayo ng to purify us. Tandaan po natin. Alam natin ngayon, we know na ang ating kalagayan ngayon nasa dako na tayong kapayapa. Bakit buhay pa tayo? Ang sabi ng Bible, we have peace with God. Kapayapaan ng Diyos. At ang pinakamaganda nun, dapat hindi lang kapayapaan na galing sa Diyos, kundi tayo mismo, meron na tayong kapayapaan ng Diyos. And then tayo po ay binilang ng kaibigan ng Diyos. We are a friend of God. Yun po yung isang napakaganda. As long na nandun tayo sa posisyon na gano'n, talagang napakaganda ng ating magiging kalagayan. So sabi po sa verse 13, ako'y maghahandog sa banal mong templo ng aking pangako na handog sa iyo. Pati pangako ko nung may suliranin ay ibibigay ko sa iyo dadalhin. Natatanging handog ang iaalay ko, susunuging tupa, kambing sa katoro, mababangong samyo, halimuyak nito. So, ngayon naman, tandaan po natin, hindi na po ito required, yung mga kailangan pa natin ng tupa, ng kambing, ng toro. Hindi naman na natin kailangan yon. Ang pinaka-challenge kasi sa atin ng ating Panginoon is yung Romans chapter 12. I beseech you therefore, brethren, by God's mercy, sabi niya, to offer your life, to offer yourself as a pleasing sacrifice, holy and acceptable. Ayun yung which is your pleasing and acceptable worship to God. So yun yung yun yung napakaganda ngayon na yung nung araw, nung Old Testament time, sabi ko nga puro hayop yung hinahandog nila para matubos sila sa kasalanan. Sa ating panahon ngayon, hindi na eh. Mas matindi. nung una, okay lang eh. Kaya lang, mamumulubi ka kasi bibili ka ng baka, magkano ng baka. Hindi pwede baboy yan eh. Marumi yan, karubal-dubal yan eh. Yung toro, yung mga camping, tupa. So, matindi yon. Pero ngayon po, ang natin, mas matindi ngayon. Sarili mo ang ihandog mo. Kaya lang, hindi ka naman kailangan sunugin. Ang gusto lang ng Panginoon, living, kaya sabi doon, living sacrifice. Buhay, na sakripisyo. Ano yung buhay na sakripisyo? Konting, dito po sa mundo, may sacrifice tayong ginagawa para po sa
ganito. Let's say, maraming mga spiritual sacrifices na pwede natin gawin sa harapan ng ating Panginoon. Kaya napakabuti po ng ating Panginoon sa ating kalagayan. Kaya ito po makikita natin na talagang itong sumulat po ng awit, talagang siya po ay matindi ang kanyang paghibig sa ating Panginoon. Ang sabi po doon, verse 16, lapit at makinig ang nagpaparangal sa Diyos, at sa inyo'y aking isasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. Ako'y tumawag sa Diyos, ako ay tumawag sa Diyos, ay nagpuri, kanyang karangalan aking sinasabi. Then verse 18, kung sa kasalanan ako'y magpapatuloy, di sana ako dininig ng aking Panginoon. Ngunit tunay akong dininig ng Diyos sa aking dalangin, ako ay sinagot. So sa verse 16, may challenge po dito eh. Gusto ko po makita po natin. Sabi diyan, lapit at makinig ang nagpaparangal sa Diyos, at sa iyo'y aking isasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. Alam niyo po, nung lumang tipa sa Old Testament, kasi talagang, yung panahon na yan, ay ang mga Israelites talagang, hindi nila parang sa kanila lang nakakonfine, yung pagpapala na ginawa ng Diyos sa kanila. But during our time, sa ating pong panahon ngayon, napakalaking bagay po na yung ginawa ng Panginoon sa buhay natin ay maisaysay natin o maikwento natin yung mga ginawang kabutihan ng ating Panginoon. Makikita po natin, may mga bagay po akong sinulat na mga bagay na ginawa ng Diyos sa ating buhay. Una, yung God's presence niya, yung kasama natin ng Diyos, kahit saan magpunta. Kasama natin ng Diyos, di ako malulungkot. Dumaan man ako sa tubig, sabi nun, di ako malulunod, dumaan man ako sa buhay. God's presence is very powerful in our life. Tandaan po natin yan. Kasi carrier tayo ng presence ni Jesus wherever we go. That's why the presence of Jesus is within our life, and we have to to share Jesus wherever we go. That yun po yung isang bagay na napakaganda doon, na sa ating pong buhay, napakahalaga po na huwag nating kalimutan. Alam niyo po yung mga anak ko nung araw, nung mga sila, single pa karamihan ng mga anak ko, pag nagpapaalam yung mga yan. Pag sila, alis na ako. O sige, sabi ko, inano ko sila, God bless you. And sabi ko, anak, wag mong kalilimutan kung sino ka. What I'm emphasizing to them is, wag mong kalilimutan kung sino ka sa harapan ng Diyos. At ano yung dala mo, ano yung na ikaw ay carrier ng presence ni Jesus, at ikaw ay talagang wherever you go, the presence of Jesus must reflect in your life. Kaya sabi ko sa kanila, don't forget who you are. Yan yung sabi ko. So yun yung una, God's presence. Pangalawa, God's grace. Yung biyaya ng Panginoon, talagang yun po yung na kumbaga, wherever we commit mga bagay na hindi natin naman sinasadya, na mga bagay na kasalanan, tandaan natin, God is so graceful. Hindi niya tayo talagang i-reject. Basta lapit lang tayo sa Panginoon. He is gracious. Very gracious po ang ating Panginoon. Napaka-gracious po ng ating Panginoon. And pangatlo po, yung God's blessing. Yung blessing po ng Panginoon, talagang we are blessed na Blessed na tayo. Kaya lang, yung blessing na sinasabi ko ay yung blessing na kung saan ay talagang we must be a blessing to others. God bless us so that we will be a blessing to others. So, yung blessing po na yan, it's not confined only to material or financial things. So, spiritual is very important. Yung blessing is spiritual na bagay. That's why, yun po yung pangatlo. Pang-apat, yung God's help. Wherever we need God, whenever we need God, anytime, anywhere, wherever we are, tandaan po natin, the Holy Spirit is with us. And yan po yung God's help, yung tulong ng Panginoon na kaya niyang ibigay sa atin. Pag sumigaw lang tayo, Lord, tulong. Help me, Lord, help. Pagka ganun, I know, i-ano ng Panginoon yan. Talagang ibibigay agad ng Panginoon, tutulungan ka agad ng Panginoon. Then, number 5 is yung provision. Yung provision ng ating Panginoon, tandaan po natin, God will provide.
Hallelujah. He is our Jehovah Jireh, our provider. Tandaan po natin. Whatever you need, I know God will provide. He is our provider. Abba Father, ang tawag po natin. Tatay po natin siya. If He is our Abba Father, He will provide everything. Not only Abba Father, He is also our Jehovah Rapha, our healer, and He is also our Jehovah Shammah, which is God is with us. And last na po ng God's protection. Tandaan po natin, Psalms chapter 91, He is our protection. He is the edges of our protection. Yan po ating foundational na scripture. Ano po? So yun, kailangan po natin na ma-realize yan, God's presence, God's grace, God's blessing, God's help, God's provision and protection. Wherever we go, nandun po ang ating Panginoon. So, I want to end, ito po sa gospel. Ano nga ba yung merong sa gospel na makikita po natin dito? Tandaan po natin, ang ating mundo po ay talagang binabaha na po ng kung ano-anong kalamidad. Ano po, andyan ang mga pagputok ng vulkan sa Russia, tsunami, mga digmaan between Thailand and Cambodia. Andyan naman ang mga po, Russia at saka ng Ukraine. And then, marami pa, Israel, and then mga bansa pa. At hindi lang yan, mga diseases, mga sakit, karamdaman, natitindi na po ng mga sakit ngayon. Pero tandaan po natin, sabi po ni Paul, in Romans chapter 8, verse 20. Basahin ko lang po sa Romans chapter 8, verse 20. Ang sabi po doon, for the creation was subjected to prostration not by its own choice but by the will of the one who subjected to it in hope. Sa Tagalog siguro mas maganda pong basahin ko. Romans 8, chapter 20. Ang sabi po dito, nabigo ang sanglilikha hindi dahil sa kagustuhan nito, kundi dahil sa itinulot iyon ng Diyos. Gayunman, nagbigay rin siya ng pag-asa. So, ibig sabihin, kung titinan po natin, itinulot ng Diyos, permissive will of God. Pero sabi doon, as part of this permissive will of God, God also, sabi diyan, nagbigay rin siya ng pag-asa. He gave hope. Yun po yung isang napakaganda ro na dapat natin sa ating buhay. Na sa ating buhay na to, parang ang hirap mabuhay, ang daming problema, ang daming pagsubok. But there's hope. And then sabi po ng verse 21, na ang lahat ng nilikha ay pinalaya ng Diyos upang hindi na ito mabulok at upang makabahagi ito sa maluwalhating kalayaan ng mga anak ng Diyos. Wow. So, yan po yung napakagandang layunin at dakilang vision, at mission ng ating Panginoon. Sabi diyan, upang makibahagi ito sa maluwalhating kalayaan ng mga anak ng Diyos. And then in verse 22, sabi diyan, alam nating hanggang ngayon dumarating ang sanglilikha, alam nating hanggang ngayon dumaraing ang sanglilikha dahil sa matinding hirap na tulad ng isang nanganganak. So, given the point na sa atin pong buhay ay talagang andyan yung iba't ibang uri ng paghihirap natin. Tandaan po natin, ang Diyos po ay laging sumasa atin. Jesus is the liberator of everything. He will liberate us. Why? Because it is the that He will never leave us and He will never forsake us. So tayo bilang mga disipulo ng ating Panginoon, bilang tayo po'y mga anak ng Diyos, ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo na kanyang natamo doon sa krus ng Kalbaryo ay ibinigay na po niya sa atin. At tayo po ay kabilang sa kingdom ng kaharian ng ating Panginoon sa langit. At kailanman, tandaan po natin, ang Diyos ay hindi nagpapabaya at hindi po siya dinirinig niya lagi ang lahat ng ating mga panalangin. So tapusin po natin sa verse, huling verse. Ang sabi po dito ng verse 20 sa Awit chapter 66. Purihin ang Diyos. So ang verse ang chapter 66 nag-start po siya purihin ang Diyos sa verse 2. Natapos po siya sa verse 20, purihin ang Diyos. Siya ay papurihan pagkat ang daing ko'y kanyang pinakinggan at ang pag-ibig niya sa akin
walang katapusan. His love is eternal. Sabi ng Jeremiah, chapter 32, ata po yun, sabi niya, I have loved you with an ever-loving kindness, and I have drawn you with my ever-loving kindness. Hindi ko masyadong nakalimutan ko na yung verse. Pero sabi niya, minahal ko kayo ng walang hanggang pag-ibig. Sabi ng ating Panginoon, napakasarap damhin ng pag-ibig po ng ating Diyos. Alam niyo po, pagka ako po ay madalas nag-iisa dito sa bahay, sabi ko, Lord, ang sarap damhin ng iyong presensya, yung pag-ibig at ang iyong pagmamahal. That in spite ng mga bagay na nangyayari sa mundo, still nandun ka pa rin. So, this afternoon as I close, I pray that the Holy Spirit will open your eyes, open up na ang Diyos po ang makita po natin na nagtagumpay na po ang ating Panginoon para sa atin. Ano man yung kinakaharap natin, ano man po yung ating nasa balikat ngayon, tandaan nyo, kasama natin ang Panginoon na bububuhat niya. At makita nyo po ang ating Panginoong Jesucristo na kung saan siya po yung nagliligtas, hindi lang sa atin, hindi sa buong mundo, sa buong sanlibutan, at sa bawat isa, na mahal natin sa buhay. So, pagpalain po tayo ng ating Panginoon at nawa ay sugana nawa ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Ang Psalms chapter 66, tandaan po natin na ito po ay come and see what the Lord has done. Mag-invite po tayo. Invite po natin ang ating mga mahal sa buhay o kamag-anak, kaibigan natin. Halika, pakita natin talaga sa kanila kung ano po yung ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Let us pray. Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito na kami po ay binibigyan mo pa ng pagkakataong makapagpulay-pulay ng iyong mga salita. Unlike, Panginoon, sa ibang lugar, sa ibang bansa na kung saan ay sunod-sunod na po yung persecution sa mga Kristiyano. Panginoon, na kung saan sila po ay mga pinupugutan ng ulo. Panginoon, binuwasak ang kanilang pamilya, ang kanilang iglesia, ang kanilang mga churches, mga Kristiyano noon na dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Noon, idinadalangin po namin, O Diyos, ang mga taong ito na wag pong dumating, Panginoon, na itatwa kanila. Pagkos, Panginoon, matindigan po sila sa kanilang pananampalataya. At sa amin, Panginoon, na hindi po nakakaranas nito. Maybe, Panginoon, hindi man po physical na ganun. Pero Lord, may mga problema rin po kaming dumarating. Pero wag nawa, Panginoon, na maging ganito upang kami manghina. Kandi, Panginoon, alam namin, kagaya po ng illustration ko, Panginoon, sa gold na yung pong pinakita sa amin. At Panginoon, na ito po ay pinupurify mo lamang ang aming buhay upang maging karapat-dapat kami, Panginoon, sa iyong kaharian. Kaya, Panginoon, salamat po sa mga anak. Lord, hindi ka man po sila nakikita physically, but Lord, kasama ko po sila spiritually, Panginoon. I know, Lord, that you will bless them. Lord, I declare blessing upon their life, and I declare, Lord, kagalingan sa kanilang kalagayan, Panginoon, sa kanilang buhay. Especially, Panginoon, O Diyos, kay Sister Shirley, Panginoon, na mag-undergo ng chemotherapy. Lord, I declare, Lord, that even her finances, Panginoon, ay pagkakaloob mo sa kanya. Panginoon, sa lahat ng mga anak mo na, Lord, na laging may mga pagsubok sa buhay, Lord, alam ko na mahal mo po sila. But Lord, please, Lord, I pray, Panginoon, na patuloy mo po silang bigyan ng kaginhawaan sa kanilang sa iyo. Pagpalain mo nga po ang platform na ito, Panginoon, ng spiritual mentoring sa pamumuna po ng mga anak mo na nagpasimula nito. Panginoon, you know their heart. Alam mo po, Panginoon, ang kanilang motive. And I pray and I declare blessing upon blessing in their families, Panginoon, in their physical health and spiritual health, Panginoon. Lord, I declare even in the ministry, even their pastors, O God, I pray, O God, Panginoon, patuloy mo po silang palakasin sa lahat ng pagkakataon. Panginoon, purihin ka. We bless you, Lord. We give you praise. We give you glory. We give you power. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amen. So, God bless po sa inyong lahat. Purihin po ang Diyos. I love you po. Mahal ko po kayo by Kristo.